Alright, so yun mga kababayan, no, welcome back to my channel. My name is Tobias. Alright, ito nga guys, pag-uusapan nga natin about nga dito sa mga nangyari ngayon, yung mga nakarang araw, at dito nga yung kay Mayor Baste, no, at ito nga mga EGK na lumalabas sa mga nagtitrending ngayong araw, no. Mga nakarang araw, mga nagtrending. So, yun, mega love shoutout sa lahat ng ating mga bagong followers from YouTube to TikTok and Facebook. Alright. Yun, mega love shoutout sa inyong lahat. No? Maraming salamat at magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa DTV News Manila. Yun, ako po si The Vice, no? At magandang araw po sa inyong lahat at kung nasa man, lalo na po sa ating mga ano, kung nasan man kayo, no? Lalo sa mga ating mga OFW, no? Na sumusuporta kay Tatay Digong hanggang ngayon. Yun, maraming salamat po sa pagmamahal sa ating Tatay Digong, no? At marami pa rin ho talagang, 'di ba? Kung mapapansin niyo, talagang lumabas talaga yung mga 'di ba? Yung mga OFW. Diba? So mamaya pag-uusapan muna natin ito muna ho. Pag-usapan muna natin mga kababayan itong ito nga yung simulan muna natin dito kay Mayor Baste, no? Yan. Yung ni Mayor, medyo mahaba lang mga kababayan. Panorin mo natin. Honorable beloved City Mayor Sebastian Duterte. Mayong udto sa inyong tanan. Mga magandang araw din sa mga naka-live mga taga Sub-Saharan Mindanao. Diba? Grabe, no, kung isipin nyo, no? Isipin nyo, ayan mga kababayan, napuno ho yan kahit wala hong pinamimigay na ayuda. Diba? Wala hong pilitan, wala hong nagbabayad sa kanila. Kusa po silang pumunta dyan dahil sa pagmamahal sa mga Duterte. Yun lang yun. Hindi nila kailangan mamigay ng kung ano-ano. Diba? So, eto nakita na natin sa buong mundo. Marami po talagang sumusuporta kay Pangulong Duterte at sa Duterte family. Diba? Parang ginising nyo lang yung mga natutulog. Nakakala nila wala nang supporter. Ang Duterte, kukunti na lang, nakaya nila. Kaya nga sabi, 80 kami, 20 kayo. Patuloy muna natin to. Bago ko sa gulo na nakutagaw kog Bisaya aron gatong mga makadungog makasabot po itong mga uban natong naminaw diha nas gawas. Unang-unas tanan magpasalamat ko sa inyong ginapakita ang suporta sa kuamahan. Naglagot lang ko sa inyo ha, kay kada makita na ko ang naong sa kuaman, bit-bit ninyo, kahilakon ko. Mugara pod mo. Usob ko magpasalamat sa tanang Pilipino sa tibuok kalibutan na nagapakita og suporta kay PRRD. Kabaw mo, tinuod lang, sukad nga giaresto ako amahan illegally. Wag yung ko kasabot sa kong gibati. It has been a roller coaster of emotions for me, tinuod lang. But every time makita na ko suporta ninyo, makusgan yung ko. Salamat kayo. Siguro, gamiton ko ni nga nahimo kong Vice Mayor ninyo, Mayor, morning, sa termino nako karon, morning, last na nako nga araw ng Davao, nga sa termino nako karon. Wa ko makibaw unsa bagay kaugmaan o yung future ng
sistema ng politika dito sa Pilipinas. Kaya it seems to me, the stories that I've heard about martial law and oppression is synonymous with the Marcos family name. Alam nyo, sa mga kababayan, hindi naman sa pag-ano. Feeling ko parang gano'n na rin eh. Diba? Unti-unti lang nila, pinapractice lang nila. Pero, yun nga, parang ano, di ba? Napansin nyo naman yan eh. May mga binuburan channel, tapos may biglang naghahang. Ewan natin na biglang nawawala yung mga Facebook, di ba? Yung mga social media account. Tapos may mga, di ba, may mga nagbabanta. Nabantangan ng ano, di ba? Papanood niya sa social media. Parang ano, di ba sabi nga nung ano, wag kang magulat, dadakpin na lang kayo. Without due process. Na naman. Tuloy. Tingnan mo, nakakaya na yan, ginagawa ng ano, di ba? Pinagre-resign ka na ng taong bayan. Sabi mo, buong mundo, pinag-uusapan tayo. Buong mundo. Di ba? Meron nga ako napanood na naghuhula eh, sabi nila, meron magkakaroon sa Pilipinas, sa buong mundo, na siya yung magiging apple of the eye. Pag-uusapan siya sa buong mundo. Yun. Ito na nga yun, nangyari na. Although hindi naman tayo masyado naniniwala sa hula, pero nangyari. Diba? Na si PRRD ngayon pinag-uusapan, laman ng balita sa buong mundo. At nakakagulat po talagang, diba? Kaliwat kanan yung mga prayer rally na nangyayari ngayon. Kaya nga medyo nag-aalangan na ano eh. Yung alyansa. 12-0 daw. Tignan natin. Play. I will take this opportunity to tell Mr. Marcos how I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved. Ang tindi nun, no? You will be never be loved. Hindi ka mamahalin, Mr. Marcos. Yun ang binitawan ni Mayor Baste. At totoo naman yan. Dahil sa ginawa nyo, diba? Kay Pangulong Duterte. You will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name, you will never be loved, Mr. Marcos. Grabe yan. We will stand up and we will fight back. Kita mga taga Davao, ingon ani na siya. Labi nanto mga dagdugay dire o niya kanang nituo sa plataporma o politika sa kuamahan. Nga ilang gikuha kaning administrasyon ni Marcos o si Bongbong Marcos mismo, binigay niya sa ICC. Murag wala lang, ato na lang, murag walay nahimo ang atong pinalanggang amahan diri sa Tundak Bayan. Kibaw mo, di ko matingala gyud, tinuod lang. Di ko matingala. Nganong ingon ani karon? Kay because Rudy Duterte
stood up for every tanang mga traditional politicians di nila gusto nga kausaban aning nasura ni. Una, along aning with Marcos o kani mga uban ring mga bagagnaw ng mga politiko, di nila gusto nga naa ng Rudy Duterte diha kay mabulilyaso ang ilang mga dola sa gobyerno. Grabe yun. Gusto ko lang niingnon kay Bongbong Marcos. Aside you not being loved by the people, all you have is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. Antindi nun, no? Resources and your power, beyond that, you're nothing. Di ba? Antindi nun. Wala ka kung wala kang kapangyarihan, wala kang resources. Di ba? Ito yung sinasabi ni Mayor Baste, mga kababayan. Wala ka. Diba? Kung wala kang resources, hindi ka, kumbaga sa mga rally-rally na ginaganap nila, hindi ka tatauhin kung wala ka sa kapangyarihan at wala ka sa resources. All of that, di ba? Wala ka talaga. Kasi, para sa akin, wala naman talaga eh. Kaya nga buti na lang, hindi ko binoto yan. Si Marcos Jr. Hindi ko binoto yan, promise. Never kong binoto yan sa pagka-presidente. Kasi alam ko naman eh, na hindi naman siya talaga alam ko talaga weak. Atuloy natin to. Kalimot uroy ang putang ina. Kita'y nagtabang sa iya makalingkod sa diha karon siyang ginalingkuran. And I truly pray, Mr. Marcos, that you will be able to finish your term. I pray. Di ko ta matingala. Kay kung ang sabo para sa ilang, para pampadugay sa oras sa trabaho, ang sabo sa toa, mudaot o mga pamilya, mga komunidad. Pamilya, mga komunidad. O mga inosenteng kinabuhi! Alam nyo, grabe to, no? Kasi di ba may mga video na, na hindi daw addict yung mga gumagamit. Sabi nila sa interview. Hindi, lang daw yun para madagdagan daw yung gising nila para sa oras ng trabaho. Lintik na yan. Hindi dahilan yan. Uy, kung yung mga rider nga pagka pagod na pagod at inaantok na, di ba? Alam mo mga kapwa rider natin yan, yung mga MC taxi dyan. Di ba? Pag sila pagod na, hahanap yan. Hahanap yan ng gasolinahan. Doon iidlip at matutulog. Doon kasi medyo safe. Di ba? Sa mga gasolinahan. Pero yung magsyabu ka para ma-extend. Katarantaduan talaga. Ay, nako. Di ko matingala nga nung ingana na sila. Sige lang. Grabe. Mo, si Rudy Duterte, nga nung naaresto siya, naasa diya karon sa ICC, kay ning barog siya sa iya mga tinuuhan sa politika, nga tan-aw niya, mo'y makapasaka o makapalambo sa kinabuhi sa mga Pilipino. Yeah.
Tama naman sinasabi ni. Dili gini panahon nga magluya-luya ta. Dili gini panahon para magluya-luya ta. Dili nato sayangon ang sakripisyo nga gipakita ni Rudy Duterte. Di gyud ni mahuman karon ug di na gyud ni mahuman. Grabe yan. Sige lang. Basta kita labi ng tong mga contemporaries na ko, some older and a little bit older than me, a little bit younger than me, kita gipadako ta ng mga dabawenyo. Dabawenyo, mapursigihon, ang dabawenyo, isog. Ang dabawenyo gusto kaayuhan. Ang dabawenyo gusto ka matuoran. Ang dabawenyo garboso. Mabuhay mong tanan. Basta ako, sige lang, paminaw na ko, gidaog-daog yung tagtaman yun karon, gitamak-tamakan yun ta. Kaya wala lagi mo, wala na yun ko po dire, wala na. Di kung dili tungod sa inyo ha, mo nang pasalamat na lang yun ko. Ako, usar ako kataw, anak ko sa ko amahan, pero dili ko gaingon ani mga istoryane, wa ko gaingon ani. Kay tungod anak ko, dabawin nyo, kundili kay tungod, Pilipino ko, nga nitoo, usa ka presidente, nga nangandoy, nga makahimo sa nasod, na kagustuhan, o ganang makapahayag sa kaugmaon sa tanang Pilipino. Dili ni tungod kay atuwa, dili ni. It's about us, the Filipino people. Unya, how a government treats his own. Iyang gipapreso. Dili na lang ko mo mention kay personal, pero ingnon na lang po nako, dari usbo nako. Last year, January, giingnan ta ka Marcos, wag yung kay utang kabubuton. Ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan, pero akong amahan, gipapreso nimo, putang ina ka. Grabe yun, no? Pero niya sinabi niya na, ang aking ama, pinalibing ang iyong ama, pero ang aking ama, pinakulong mo. Tindi nun. Tuloy natin. So nemo, putang ina ka. Lumalabas talaga wala siya utang na loob. As in, wala. Ayaw, paginguna na. Ayaw hukayon. Dili taan na. Way labot ang patay ang istoryaan eh. Way labot ang patay. Naana na diha. Pasagdi na ninyo. Noon, wala man si akong amahan dire, inyong tatay Digong, wala man dire sa Pilipinas. Pero kay baw ko, nagpabilin iyahang inspirasyon o ang iyahang spirit within every Filipino nga na-touch niya sa iyahang termino. Basta ako, ang tambag lang ako ninyo, mga dabawenyo, kamo mga ubang Pilipino na nakikinig ngayon, do not ever allow your government to treat you how they treated my father. Hindi na, no? Huwag kayong papayag
na ganito yung lang tayo ng ating gobyerno kung paano tayo tinatrato, gaya ng pagtrato sa aking ama. Ha? Kala niya, naiintindihan kayo kahit ako Bisaya. Na totoo naman eh, di ba? Napakagrabe yung ginawa sa ating Pangulong Duterte, na dating Pangulo, di ba? Na halos isakripisyo niya yung sarili niya, di ba? Ang dami niyang binangga, mga drug lord, di ba? Mga sindikato. Tapos inayos niya yung ano natin, di ba? Yung kumbaga nakita natin yung pagbabago sa Pilipinas. Di ba? Hindi na natin kailangan isa-isahin yung mga build. Di ba? Yung Dolomite Beach na maraming engot na nagsasabi sayang daw yung pera. Sa inyo sayang, sa amin hindi. Kasi kami mga taga Maynila, masayang-masaya kami doon. At marami nakakapasyal doon na, alam mo yun, yung ultimo matanda na gusto lang magpahangin, pumupunta doon tuwing linggo. O, di ba? Para makalanghap na ng sariwang hangin. Kasi dati pag dumaan ka doon sa Ross Boulevard, ako, taga dito na ako sa Maynila. Pag dumaan ka doon, ang maaamoy mo, ewan, amoy kanal. Ngayon, hindi. Pag dumaan ka doon, hindi mo maaamoy yung kanal. Grabe yun. Yun yung pinakamalaking bagay. At dati wala ka makikitang ibon doon. Diba? Ngayon may makikita ka ng ibon. Ibon, isda. Dati wala. Makikita mo doon, basura. Basura, kagaya sa Maynila. Nagkalat. Ngayon, tuloy natin to. Tapusin natin. Usab, kabalo ko, busy mo ng mga tao, dagan mo laing buhaton, pero makita na ko, in behalf of our family, akong igsoon, duha ka igsoon, ako mga igsoon, tulo na ako ka igsoon. Umama, tanan may mga Duterte na nagsakit karon tungod sa naitabo sa among amahan. Salamat kaayo gyud sa inyo suporta. Salamat kayo sa inyo ginapakita. Wala na ko'y maingon sa inyo kung hantod dire na lang gyud mi, hantod dire na lang mi, pero sobra-sobra na kayo gipangita. Yung gipakita sa mua. Salamat kaayo. Pero samtang niya pata dire, di gyud ta maundang o di gyud ta mapili, basta nagkahiusa lang ta mga Dabawenyo. Mabuhay ang Davao City! Kita niyo mga kababayan. Ako na ramdaman ko yung speech ni Mayor Baste, no? Alam niyo, sa totoo lang, no? Ito lang naman. Hindi magtatagal o darating yung panahon. Hindi magtatagal or darating yung panahon na lang. Kasi hindi medyo maano yung term na yun. Darating yung panahon, etong si Mayor Baste, hindi ako nagkakamali. Tandaan niyo ata sinabi ko, magiging presidente din ng Pilipinas. Itagaan niyo sa bato. Magiging presidente yan. Kasi iba yung mama eh. Iba yung dating. Kasi sa dami ng politiko na papanood natin araw-araw, sa dami ng mga politiko na kung ano yung sinasabi na hindi natin alam kung binobola lang tayo o nagpapa-ano lang, di ba? Nagpapa-hype lang. Marami na ngayon, lalo na ngayon mag-eleksyon. Ang daming ganyang politiko, i-hype ka lang. Ang daming ganyang bobulahin ka. Akala mo, from the bottom of the heart. Pero wala. Etong mama talagang diretso. Walang paligoy-ligoy. Ito yung namana niya sa tatay niya. Isa sa mga namana niya. Pag nagsalita diretso. Wala nang yung kumbaga, wala nang preno. Kumbaga, kumbaga sa prangkahan na tayo. Di ba, lalaki sa lalaki. Bayag sa bayag. Balls sa balls. Ganun to si Mayor Baste, kagaya ni PRRD. Hindi malayo to. Maging presidente ng Pilipinas, sa totoo lang. Oo, ako nakikita ko eh. Nakikita ko. Although, di ba? May mga nagpaplano pa dyan na tumakbo rin na presidente. Diba? Sa mga susunod na eleksyon. Pero, ewan ko lang, pag ito nakalaban nila, ang sila pupulutin. No? Sa akin lang, nakikita ako eh. Kung si Inday ang magiging presidente, ang magiging susunod na presidente, Duterte pa din.
Kasi na-maintain niya yun, kung titignan niyo yung mga kababayan, yung Davao na-maintain niya. From his father, tapos to ate niya, si Inday, tapos hanggang sa kanya na naging mayor siya. Na-maintain nila yung ganda ng Davao. Hindi gaya sa ibang city, nakabisera ng Pilipinas, pinaganda. Pagdating ngayon, puro basura. hindi na nag-evolve. Di ba? Wala nang evolution. Alright, sa'yo na naman, binigyan natin itong reaction tong ni Mayor Baste. Nagpapasalamat siya. Pero, Mayor Baste, sa totoo lang, kami po yung dapat magpasalamat sa inyo. Sa loob ng 6 na taon na binigay ng inyong ama, na si Pangulong Duterte, na si Tatay Digong, inaramdaman po namin yun, lalong-lalo na nung pandemya. Totoo yan. Kasi sinabi niya, hanggat maaari, gagawa natin ng paraan, gagawa natin ng, diba, na wala magugutom, gagawa natin paraan yung gamot, mga ganon, diba? So, dun pa lang, maraming salamat na. Dagdag pa natin dyan yung pwede kang maglakad sa gabi na hindi ka nangangamba. Diba? Alam niyo yan, mga kababayan, kahit yung mga kabataan ngayon. Alright? So, yun, libat muna tayo dito. Ito nga, yung kay mamang pulis. Ito. Wait lang. At panoorin natin yung sentimiento ng isang mamang pulis. Alright? Nyo, kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para sundin ko? Di ba? Alam niyo mga kababayan, tama naman yung sinasabi niya. Di ba? Kung mali yung inuutos sa'yo, wag mo sundin. Alam mo na nga mali, sundin mo pa. Hindi, yun yung totoo eh. Di ba? Kaya ka nagpulis, di ba? Sumumpa ka sa tungkulin to serve and protect the people. Hindi ka although commander-in-chief mo, ang presidente, pero, di ba, nanumpa ka to serve and protect, di ba? At nanumpa ka na magsisilbi ka para sa bayan. Yun. Kayo mga engot na hindi naiintindihan, dapat magbasa-basa kayo pag nandun kayo sa presinto. Di ba? Kasi hindi ka nag-serve. Di ba? Hindi ka nagse-serve para sa di ba? Wala kang kumbaga, you don't serve for a master. You serve for every Filipino. Di ba? In this for this country. Yun. Tuloy. May tama daw ako eh. May tama ka, sir. Kahit papapanood to ni Bongbong Marcos si Sir Bongbong Marcos, Sir President, pakinggan mo tong sasabihin ko, sir. Isa akong pulis ng Pilipinas, pero hindi ako sang-ayon sa ginagawa mo, sir. Di ba? Hindi ako sang-ayon sa'yo. Kahit ano pang sabihin mo, sir, hindi ako susunod sa'yo. Kasi hindi mo naman ako pulis eh. Bakit pulis mo ba ako? Pinapasahuran mo ba ako, sir? Hindi. Narinig niyo yan? Pulis mo ba ako, sir? Pinasasahuran mo ba ako? Yun hindi na. Para malinaw sa inyong lahat. Ang sahod po ng pulis, nanggagaling mo, di ba, galing sa taong bayan, sa pera ng ating binabayaran na tax. At ultimo, ang presidente, di ba, ang sinasahod niyan at ang kinukurap ng mga politiko na yan, galing mo sa binabayaran natin tax. Kasi baka mamaya may na naman dyan, argumento na naman dyan na, di ba, yung mabababaw yung utak. Alam niyo yun, yung mga lugalista. Tanggap na natin yung lutang eh. Yung lutang, okay lang yung lutang. Pero yung kabobohan ng isang lugalista na hindi naiintindihan, gagawa ng paraan, may ilusot lang, kahit mali, mana kayo sa amo nyo. Kamot ulo. Yun na lang yun. Kahit sa'yo, binigyan na natin ng reaction kay Mamang Pulis. Saludo sa'yo, sir. At nabuhay ka. Dahil, alam mo, yung sinumpa mong tungkulin. Saludo sa'yo, sir. Saludo. Right? Ito naman, Diba, ito nga yung nangyari nga dyan sa, diba, yung pagdakip. Ito po pala yung, yung apat. Yan. Kung tawagin, sila yung nagplano. Kumbaga, mastermind. Yan.
Si Pangulong Bongbong Marcos, si John Vic Remulla, Eduardo Año, Gibo Teodoro. Yan. Alam nyo dati, mga kababayan, although hindi naman ako bilib talaga kay Marcos Jr. Kahit kailan. Hindi ako bilib dyan. Kung sa tatay, oo, medyo. Pero dito, hindi ako bilib dyan. Kahit kailan, kahit ng presidential election, ayaw nga makipagdebate niyan eh. Di ba? Ayaw makipagdebate niyan eh. Tapos drug test. Drug test, nauna pa siya. Nauna pa siya dun sa ano, dapat sa public. Sa St. Luke's. Although yan, bilib ako dati sa mga to eh. Yan, kay Eduardo Año, nung panahon ni Tatay Digong. Bilib ako dyan. Yan, kay Gibo. Ganon dito kay Gibo Teodoro. Diba? Pero, nawala yung pagiging ano ko dyan. Kasi ano yan eh, alam niyo mga kababayan, ang daming ano niyan. Diba? Tinapos niya ni Gibo Teodoro. Kung tutusin. Ang daming alam niyan. Pilot license pa yan. Pero bilib ako dati dyan, pero ngayon hindi na. Wala eh. Sa ginawa nyo sa Tatay Digong, wala. Kasi hindi naman ako ganun tao eh. Yung pag galit ka kay ganito, galit ka rin kay ganun. Hindi ako ganun. Hindi ako ganun. Yeah? So, eto pala yung mga nagplano nun. No? So, nakakalungkot lang kasi talagang alam naman na, malalaman ng buong Pilipino yan na never na huya makakalimutan ng mga Pilipino yung ginawa nyong yan. Promise. At panoorin nun natin yung balita dito sa SMNI. Para sa unang bugso ng ating balitaan, hindi lang isa, kundi 4 na opisyal ng pamahalaan na nagplano at nagkaisa para sa pagpapaaresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa katunayan, mismong opisina ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagbigay ng eroplanong naghatid sa Kita nyo, mismong Pangulong Presidente pa yung nagbigay ng eroplano. Alam nyo kasi mga kababayan, ito, diba, may ginawa tayong video nakaraan. Sabi ko, hindi pwedeng arestuin yan. Kailangan niya may coordination. Or, kailangan si Pangulong Duterte dumaan muna sa local. Diba, sa judiciary. Dumaan muna sa mababang, sa isang korte dito sa Pilipinas. Diba? Pero hindi ho nangyari. Kasi yun yung rules po nun eh. Diba sa ICC? Diba? At hindi na ho tayo part ng ICC. Uulitin natin, hindi na po tayo part ng ICC. Since 2019 pa. Right? Tuloy. Presidente patungong The Hague, Netherlands. Ang detalye mula kay Paul Montibon. Kinumpirma mismo ni Interior Secretary John Vic Remulla na resulta ng group effort ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo. Biruin nyo, no? Group effort kung tawagin nila. Diba? Sana na, nila yung, nakakatulog pa tong mga to. Samantalang noon, puri ng puri kay Pangulong Duterte. Sa loob ng 6 na taon, di ba? Puri ng puri. Doon mo makikita ang kulay ng isang tao pagtapos ng iyong termino. Di ba? Pagtapos ng ng panunungkulan mo. Alam mo, hindi lang ginawa nila to kay Pangulong Duterte. Di ba? Malamang kahit kay Marcos, pwede rin nilang gawin yan. Totoo lang. Pero hindi na sila makakadikit dun sa susunod na presidente. Kasi alam nyo bakit? Kilala na sila eh. Kung anong ugali meron sila. Kuha nyo? Balingbing kung tawagin. Traidor. Diba? Pagkatapos sa loob ng 6 na taon, lalo-lalo na kay Anyo. Diba? Na nagsilbi pa sa bansa natin nung panahon ni Pangulong Duterte. Ganyan pa isusukli. Diba? At si Gibo, isa din yan. Tuloy.
Duterte sa poder ng International Criminal Court o ICC. Sa isang panayam sinabi ni Remulla na hindi lang siya ang nasa likod ng operasyong ito, kundi kasama rin sina National Security Advisor Secretary Eduardo Año, Defense Secretary Gilberto Teodoro at Marcos Jr. Sa katunayan, ayon sa kanya, nasa Hong Kong pa lang si dating Pangulong Duterte ay may direktang impormasyon na silang natatanggap hinggil sa mga kilos ng dating Pangulo. Bukod sa pag-amin hinggil sa pagpaplano, kinumpirma rin ni Remulla na mismong tanggapan ni Marcos Jr. ang naghahanap ng paraan para sa eroplanong sasakyan ni Duterte patungong The Hague, Netherlands. Ayon naman sa mga legal counsel ni Duterte, maraming nilabag na batas ang mga otoridad ng pamahalaan sa Madami naman sa dating Pangulo. Isang hakbang na anilay katumbas ng pagsuko ng soberenya ng Pilipinas sa mga dayuhan. Correct. Iginiit rin nila na hindi nasunod ang tamang proseso sa pag-aresto sa dating Pangulo. Matatandaan si Secretary Eduardo Año ay nagsilbing AFP Chief of Staff at kalihim ng Interior and Local. Grabe, no? Sipin mo, ganun ng klase ng pagkatao nito. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ngayon. Kasi sa susunod, dahil pag wala ka na, basura ka na lang sa kanya, pwede ka niya nasakmalin. Government sa ilalim ng Duterte administration, habang si Teodoro naman ay matagal nang nakikita bilang malapit sa pamilya Duterte. Pareho namang wala pang sagot o pahayag ang tanggapan ni Teodoro at Año. Hindi na magpapahana yan. Sa kahihiyan. Eh, nung last time lang, dikit kay Sara yan eh, di ba? Naka-green pa din yan eh. Ngayon, wala na. Alam mo, ilang beses tumakbo yan. Ito, aminin ko ha. Pag tumatakbo yan si Gibo Teodoro, diba? Sinasama ko yan sa senatorial slate. Kasi alam ko matalino. Sabi ko matalino tong mamang to. Matalino. Sabi ko maraming alam. Pero ngayon, wala. Iba po kasi yung talino na ginagamit, iba po yung pag-uugali. Nakuha niyo yung punto. Magkaiba po yun. Di ba? Yung pag-uugali, nandun yung sinasabing pagiging loyalty mo. O sabi kahit hindi na pagiging loyalty mo, yung tumanaw ka na lang ng utang na loob. Di ba? Kasi, madalas naman nung natin sinasabi yan, tayong mga Pilipino. Di ba? Tatanawin ko to ng malaking utang na loob habang ako'y nabubuhay. Tama? Maraming ganyan, nagbibitaw ng ganyan sa ating mga Pilipino. Kaya nga, napakasakit isipin eh. Maraming Pilipinong nagagalit sa kanila dahil sa ginawa nila kay Pangulong Duterte o kay Tatay Digong. Sana naiisip nila yun, no? Ngayon, ewan ko na lang, kahit anong national position takbuhin nito, hindi talaga mananalo to. Or kahit tumakbo ka sa local, baka hindi ka rin manalo. Grabe, kasi kung nagawa mong ibenta ang the word po kasi sa saltang binenta sa kalye, 'di ba, yung mga bata. Kumbaga yung kami kabataan namin, pag ibinenta ka sa parang kaaway, 'di ba, yung dinala ka tas pinabanatan ka, benta tawag sa amin noon. Hindi literal na benta na binigyan ka ng pera para ibenta. Ibinenta ka, binigay ka para makaganti sila. Parang ganon. Parang ganon po. Ang tawag namin ng benta. Parang ganon yung ginawa nila. Right? Hinggil sa nasabing issue. Kaugnay naman sa kasong isinampa laban kay dating Pangulong Duterte dahil sa programa niyang War on Drugs, kung saan sinasabing umabot daw sa 30,000 ang biktima, ay lumabas na 43 lamang ang tunay na nagrereklamo laban sa dating Pangulo. Para sa Diyos at sa... Biruin niya ilan yun? 30,000, 30,000? Tama ba? Ulitin natin. Konti lang. Ayan. Lamang ang tunay na nagrereklamo. Sabing umabot daw sa 30,000 ang biktima, ay lumabas na 43 lamang ang tunay na nagrereklamo laban sa dating Pangulo. Para sa Diyos. Oh, di ba? 30,000 yung listahan nila. Putang ina, saan nyo kinuha yung 30,000? Ano yan, na COVID?
Sinama niya yung mga namatay sa COVID? O sinama niya yung yung mga mga na-aksidente? Baka pati yung mga namatay sa Marilaki, sinama niyo. Anak ng puta. Grabe, 30,000. Dito pa lang, malalaman mo kung totoo, hindi. Di ba? At dapat dito, kasi malalaman mo natin, mga kababayan, tandaan nyo pag ang ICC, hindi nagbigay ng maganda at hindi nila tinanaw, yung sinasabi ng putang inang humanity na yan, di ba? Dahil sa maling pag-aresto kay Tatay Digong, putang ina nyo, tumigil na kayo. Walang kwenta yung ICC na yan. Di ba, 30,000. Di ba? Hindi, wala ho ba nilabag? Hindi, sa totoo lang, doon tayo sa totoo. Yung pag-aresto kay Pangulong Duterte kung walang nilabag. Di ba? Ngayon, sabihin ng ICC yan. Kung humanity, 30,000, tapos 43 lang yung nasa listahan, peki pa yung iba. Putang ina nyo, grabe kayo. Mga puro kayo sinungaling. Panoorin mo natin, ito, ayan, Justice for EJK Victims. Tignan nyo, sa sobrang hiya nila, tinatakpan na nila yung mukha nila. Kita nyo, impeach Sara na, pati impeach sinama. Diba, kita mo, sa atin, tinatakpan yung mukha niya, diba? Si kuya, hindi makatingin ng diretso. Hindi makatingin ng diretso, diba? Ibig sabihin, diba, nahihiya siya. Kasi kung proud ka sa ginagawa mo, alam mo totoo, at meron ka talagang involvement dyan, at meron kang nalalaman patungkol dyan, hindi ka ganyan. Kaya nahihiya, Diba? Sabi sa inyo nahihiya sila ito pa. Para alam mo natin mga kababayan. Ayan trending to, ayan Aling Sheila. What's up, Aling Sheila? Yan yung pinost yung niya. Kasama pa sa dyan. Diba? Ito pa isa, fake news, di ba? Hindi daw kasama yung nila doon, kamag-anak nila, ba't daw sinama? Ito naman si Aling Sheila, noong 2024 pa namatay anak niya. Di ba? Basag siya doon sa kapitbahay niya Victoria. Di ba nakakahiya siya biruin mo 2024 mga kababayan. Di ba kayo, Aling Sheila, di ba kayo nahihiya? Ayan kitang-kita Tapos inano pa ng ABS-CBN. Isa pa tong ABS-CBN, wala rin kwenta to ito, basahin mo natin mga kababayan. Sabi sa inyo puro peki yung mga pinaglalabas dito mga to Kasi hindi mo natin pwedeng marahil lang iba dyan makakaliwa. Ayan Kita niyo mga kababayan, lalakayan natin konti para mabasa nyo. Di ba matakpan na ako? Yan, Tigilan mo kami, Aling Sheila. Yung anak na adik, yung anak mo, adik, magnanakaw na pinatay. Yan yung last year lang na si Marcos ang presidente. Utang ina, di ba? Tapos isasama mo sa EJK, tapos nagpapapicture ka dyan. Tapos ang sasabihin ng ABS-CBN, gone but not forgotten. Pusang galayan. Biruin yung ABS-CBN, gone but not forgotten. Antindi nyo. Diba? Tuloy natin Yan yung last year na si Marcos ang presidente. Hindi yan time ni Duterte. At pinatay ang anak mo ng kapwa adik. Diba? Pinatay ng kapwa adik dahil ng 11. Kita nyo na? Magkano yan? Wala ba tayong basag dyan? Diba? Dahil naman Saltang Kalye. Saltang Kalye yan. Wala po ba tayong basag dyan? Ibig sabihin, wala ba tayong balato dyan? Yan yung mga salitang kalsada. Diba? Kasi laki tayo sa kalye. Alam mo natin yan, naiintindihan natin yan. Lalo-lalo na yung mga etneb. Pero
Sabi nyo, yung naka-red at picture sa frame, tiga dito sa amin yan. Wag ako, di ba? Drake Angeles. Alam niyo mga kababayan, dito makikita nyo talaga kung fake news yung mga nilalabas ng balita. Diba? So nakakahiya lang po talaga. May mga tao po talagang ganito nagpapagamit. Hindi mo natin alam ha, hindi mo natin hinuhusgahan kung merong binayad o merong binigay o merong kapalit. Pero nakakahiya ho yan. Kasi sabi mo, kapitbahay mo, wala ba tayong basag dyan? Wala ba tayong basag dyan? Diba? Nakakahiya. Diba? Kung titignan nyo yung sitwasyon. O, ito pa, panoorin natin itong yung balita. O. Kinonde na po ng urologist na si Dr. Lox Andutan matapos matuklasang ginamit ang larawan ng kanyang ama na si Dr. Raul Winston Andutan na mga rallyista. Biruin mo doktor, ginamit yung picture. Putang, grabe ang kapal ng mga mukha nyo. Ang kapal po ng mga mukha nyo, grabe kayo. Kamakailan, laban po yan sa extrajudicial killings or EJK. Iginit po ni Dr. Andutan na walang kinalaman si EJK, droga o kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkamatay ng kanyang ama. Kita niya, walang kinalaman ng kanyang pagkamatay ng kanyang ama na isang dating doktor. Tangina talaga Di ba? Maaari yan na COVID yan. Tinamaan si Sir Nana, pero naway maraming salamat sa inyo, Sir, dahil sa paglalabas ng katotohanan. At marami pa po sanang maglabas ng katotohanan na kagaya nyo. Diba? Yung mga naglalabas sa mga ganyang fake news. Eto sana maisip ng putang inang ICC na yan. Diba? Yung International Criminal Court na yan. Hindi na tayo parte niya pero nagsusumiksik pa din dito. Hindi, totoo lang kasi kung bakit siya magsusumiksik dito? Kasi may napanood ako kwento lang naman. Kwento lang ni Sasorganto, di ba? Na humihingi daw ng pondo, yan, ICC. At yung pondo na naman, putang ina, parang lang. Kagaya dito sa atin sa Pilipinas sa BICAM. Agaa, PhilHealth. Ang ICC humihingi daw ng worth, 200 million euro. 200 million euro dollars. Di ba? Ang nangyari, hinati. Bakit? Ang sabi ni Sas Roganto, may video si Sas panoorin nyo na lang po mga kababayan. Ang sabi ni Sas, hindi daw pinagbigyan. Bakit? Kasi, ang sabi, wala naman kayong trial Ngayon, ang ginawa nila, kumuha sila ng itatrial. Kumuha sila ng itatrial, sablay pa. Si Pangulong Duterte pa pinili nila. Diba? So, ganun kawalang yato mga putang inang tong mga to. Alam niyo ako, hindi man ako natatakot sa mga ganyan-ganyan. Alam niyo mga kababayan, eto lang. Iisa lang ang buhay natin. Hindi ako nagpapakabanal po dito. Lahat po tayo dadaan lang sa mundong ito. Dadaan at haharap tayo sa Ama. Ang tatanong sa iyo ng pag nandun na tayo, ano ba ginawa mo sa lupa? Nung panahon mo. Hindi wala akong biro. Lahat po tayo dito, dadaan lang sa mundong ito. Pero yung mga taong tinulungan mo, binigyan mo ng importansya, minahal mo yung kapwa mo, diba? Yung nga sabi diba ni Jesus, mahalin mo kapwa mo nang higit sa sarili mo. Diba? Mahalin mo yung kaaway mo. Diba? Although hindi naman literal na mahalin. Diba? Pero, minsan mo talaga, mabubwisit ka sa mga to Pasensya na po Tuloy natin. Aniya ang paggamit po ng larawan ng kanyang ama sa EJK rallies ay disrespectful at isang maling paglalapat ng issue. Nilinaw din niyang hindi Dr. Dreyfus Perlas ang pangalan ng kanyang ama at idiniin na wala ring kaugnayan sa EJK ang pagkamatay ni Dr. Perlas. Sa ngayon, wala pang nilalabas na pahayag ang mga nag-organisa ukol sa paggamit ng mga relista
ng pekeng larawan at pangalan. Di ba? Yun. Ibig sabihin, peki po talaga. Di ba? Isipin nyo, 43 Baka malamang yan, wala pa. Baka malamang yan, yung sa drug war na yan, wala pa po sa 10. Kasi kung matatandaan ninyo, di ba, ang pinipilit nila ay kay Kian. Kahit si Laila de Lima, ang lagi inaano kay Kian. Di ba, nangyari naman po kay Kian de los Santos noon? Yung lumabas sa video, ang sabi nung yung naaresto sa Caloocan, ang sabi, di ba, runner namin si Kian. Si Kian, kumbaga dalawang tao, tatakbo, aabot doon sa isa, tapos isa naman ang magtutuloy doon sa kukuha. Diba? Inamin. Tapos, nabigyan naman ng hustisya yung bata. Diba? Kung matatandaan ninyo, diba, may picture pa ni Pangulong Duterte. Diba, binigyan ng tulong yung mga magulang, tapos pinanagot yung mga pulis. Diba? Dumaan sa proseso. Diba? Pero, sa nangyayari ngayon, Kian sila ng Kian. Hindi ba naman mga putang ina, mga animal. Sorry for the word. So yun lang mga kababayan, no? At sana naman di ba? Malinawan tong mga tutulog-tulog pa. Alam niyo mga kababayan, gusto ko lang idagdag, di ba? Alam niyo, yung panahon na yun ni Pangulong Duterte, marami pong takot sa droga. At takot to sa yung mga drogista, takot po lumabas. Hindi ko sila lumalabas. Pasimplihan lang po. Pasimplihan lang. Pero ngayon hindi na, sa kalye na. Utang na, nasa social media pa. Ganun sila katindi, di ba? Pero nyo nag-aabutan sa kalye. Tapos may camera, may CCTV. Tapos yung CCTV, pag-aari pa ng barangay. Putang ina, wala namang ginagawa din yung barangay. Ganun ho katindi ngayon. Kasi noon sumusunod, ultimo barangay. Di ba? Kung matatandaan ninyo, sige, gawin natin to sa barangay nyo. Tignan natin kung drug-free yung barangay nyo. Ngayon ho, wala na. Ay, nako mga kababayan, nakakalungkot man isipin, pero ganun po talaga sa panahon ngayon ng administrasyon. Alright, saya maraming salamat po sa lahat ng ating mga bagong followers from YouTube to TikTok and Facebook. No, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated dito sa ating video na ginagawa. No, dito sa DTV News Manila, at ako po si The Vice, no? Although hindi po tayo nagpalit ng pangalan ng mga channel, The Vice pa rin po. Pero ito pong segment natin, ginagamit po natin ay DTV News Manila. Alright, so ingat kayong lahat and God bless and happy Monday to all. Alright!